Magandang araw sa inyo mga kadadi. Napakainit nga po talaga ng panahon ngayon, no? Kung hindi naman po importante yung pupuntahan nyo, wag na po kayo lumabas ng bahay sa sobrang init. Kitang-kita naman nyo. Dito nga pala mga kadadi ay nag-iisip nga pala kung anong lulutuin ko. Nag-suggest nga ang aking misis at ang sabi niya ay magluto daw ako ng kinamatisang manok, kaya itatry ko nga mga kadadi. Nakapagluto na nga po ako nung dati, kaya ngayon magluto ulit tayo. Napakasarap nga pala mga kadadi yun, itry nyo. At ituturo ko sa inyo mga kadadi kung paano lutuin ng ganito kasarap na kinamatisang manok. Kitang-kita naman nyo kung gaano kasarap ang luto ni Daddy Mike. Tara, samahan niyo po ako kung anong mga kailangan natin mga ingredients. Ang mga kailangan ingredients lang natin mga kadadi, tulad nga nitong ating bawang. Wala nga po tayong nagamit na sibuyas dito dahil nga po naubusan si Daddy Mike. Dito nga pala mga kadadi, mag-iwa tayo ng kamatis. Yan ang importante sa lahat, ang ating kamatis. At gagamit nga po ako dito mga kadadi ng luya, pampaalis ng ating lansa ng manok. At dito nga pala mga kadadi, sa Robinson ko nga pala ito nabili ng ating manok. Magnolia nga po ito mga kadadi at napakalaki nga po ng manok nila doon. Laging bago nga po pala. Sa mga nagtatanong po kung tagasan ako, taga Santa Rosa, Nueva Ecija po ako mga kadadi. Malapit lang po ako kila Sir Gavin sa Cabanatuan City. Kaya kayo mga kadadi, kung pupunta kayo dito ay napakaganda ng lugar namin. Na marami pong malilibot dito mga kadadi, lalo na pagka summer na ganitong panahon. Marami pong dagat na pupuntahan, magandang place. Kaya po mga kadadi, punta na lang po kayo dito. At pagpasyensyahan nyo na mga kadadi, napakaingay dito sa amin at meron nga pong ginagawa nga po. At balik na nga po tayo dito sa ating ginigisang manok. Ito nga po yung ginisa ko na ang bawang luya natin dyan mga kadadi at nilagay ko na nga po itong manok. Naglagay na nga rin po ako dito ng laurel, pampalasa na rin po at konting patis mga kadadi. At lagay na nga po natin kamatis, ay yun nga po yung sumama pa nga pong kutsara ng asin na ilagay pa nga ni Daddy Mike. Dito nga pala ilagay na natin lahat ng ating kamatis dyan mga kadadi para lumasa na nga po ang ating kamatis dyan. Kung sa mga nagtatanong ay bakit hindi pa natin ginisa ang ating kamatis, ganyan po kasi ako magluto. Naglagay na nga po ako dito mga kadadi ng ating paminta, pampalasa at kaunting toyo. Pampakulay na nga rin po mga kadadi. Nag-request nga po ang aking misis dito mga kadadi na maglagay nga raw po ako ng dahon ng marunggay. Dinamihan ko na nga po yan mga kadadi para mas healthy nga po. Napakasarap nga po ng dahon ng ating marunggay, lalo na't bagong pitas. At sa pagluluto nga pala mga kadadi, syempre kailangan natin tikman. Pagka hindi sakto ang lasa, lagyan natin ng konting patis. Pwede na po yun mga kadadi at halu-haluin natin. At pagkayari haluin mga kadadi ay tikman natin yan. Syempre at para baka mamaya ay umaalat ng ating pagkain. At naglagay na nga po ako dito mga kadadi ng ating asukal. 2 kutsara lang po yan. At haluin lang po natin mga kadadi para malusaw ang ating nilagay na asukal. Dahan-dahan lang po sa paghalo mga kadadi. Yan, goods na yan. At lagay natin mga kadadi natira kong nor. Chicken din po yan mga kadadi. Pampasarap din po yan. Pwede rin po kayong maglagay. Yan nga po mga kadadi at malapit na nga po maluto ang ating kinamatisang manok mga kadadi. I-try nyo na, napakasarap po niyan. Lalong lalo na sa mga batang hindi kumakain ng gulay, pwede po nyo yan lutuin. Napakasarap na mga kadadi. Paki-comment naman po kung taga saan kayo para malaman namin kung saan umabot ang video ito. Paki-follow naman po ang ating account para sa mga susunod na upload natin ay ma-update kayo. Eri nga po pala si Daddy Mike Kitchen na lagi nagsasabing mas piliin nyo pong laging masaya. Bye bye po!